Hello mga bata! Kamusta kayo? Gayon din sa lahat ng mga magulang at mga shepherds na patuloy na dumadalo sa ating online children's meeting. Kami ang inyong mga shepherds. Ako si Kuya JP. At ako naman si Kuya Dave. Nandito kami para kwentuhan kayong muli ng mga kasaysayan na nababasa natin sa Biblia. Sana makinig kayong mabuti at mag-enjoy kayo sa hapong ito. Noong nakaraang Sabado, narinig natin ang mga salita ni Isaiah tungkol sa magaganap na mga pangyayari sa darating na panahon kapag bumalik si Kristo sa ikalawang pagkakataon. Nalaman natin ang tungkol sa iba't ibang hayop na magiging maamo sa isa't isa at kung paano ang isang bata ay makikipaglaro sa kobra. Kamangha-mangha, hindi ba? Iyon ang panahon na kung saan ibabalik ang lahat ng bagay sa kaayusan na katulad noong hindi pa nagkasala ang tao. Noon, kaibigan ni Adam ang lahat ng mga hayop at binigyan pa niya ito ng mga pangalan. Sa araw na ito, darako na tayo sa isa pang aklat ng Biblia. Ito ay ang aklat ng Jeremiah. Sino ba si Jeremiah? Paano siya naging propeta ng Diyos? Bago tayo magpatuloy, umawit muna tayo. Sumabay kayo sa pag-awit. Ay mga bata, muli kami naghanda ng isang awitin para sa inyo. Handa na ba kayo? Kung handa na, tara at basahin natin ang kanta. Jehovah told the young Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you came from the womb, I sanctified you. To the nations I appointed you a prophet." He is a youth and do not know how to speak. Do not say, "I am a youth," Jehovah said. For everywhere I send you, you shall go, and everything I command you, you shall speak. He's not to be afraid of their faces, for Jehovah is with him to deliver. By stretching his hand, Jehovah touched his mouth. Jehovah said, "I put my words into your mouth." Amen. Jehovah told the young Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you came from the womb, I sanctified you. To the nations I appointed you a prophet." He said, "You that do not know how to speak, do not say I'm a you," Jehovah said. For everywhere I send you, you shall go, and everything I command you, you shall speak. It's not to be afraid of their faces, for Jehovah is with them to deliver. By stretching his hand, Jehovah touched his mouth. Jehovah said, "I put my words into your mouth." Jehovah told the young Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you came from the womb, I sanctified you. To the nations I appointed you a prophet." He said, "You that do not know how to speak, do not say I'm a you," Jehovah said. For everywhere I send you, you shall go,
and everything I command you, you shall speak. It's not to be afraid of their faces, for Jehovah is with them to deliver. Stretching his hand, Jehovah touching his mouth. Jehovah said, I put my words into your mouth. Isinilang si Jeremiah mula sa isang pamilya ng mga saserdote sa bayan ng Anatot, sa lupain ng Benjamin. Ang kanyang ama ay si Hilkiah, na isa ring propeta at mataas na saserdote. Isa siya sa mga propeta ng Diyos na naglilingkod sa pamumuno ng 5 hari ng Juda, na sina Hosea, Jehoiakim, Jehoiakim at Sedekiah. Sa 13 taon ni Haring Josiah ng Juda, tinawag ng Diyos si Jeremiah nang kabataan pa siya. Sa katunayan, itinakda na ng Diyos si Jeremiah na ibukod siya bago pa siya isinilang. Sinabi ng Diyos kay Jeremiah, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita. At bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Sinabi ni Jeremiah, Panginoong Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Ngunit, sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y isang kabataan, sapagkat saan man kita suguin ay paroroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasabihin mo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. Pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, at hinipo ang aking bibig, at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, nilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, inilagay kita sa araw na ito sa ibabaw ng mga bansa at ng mga kaharian, upang bumunot at magpabagsak, upang pumuksa at magwasak, upang magtayo at magtanim. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa susunod. Tingnan muna natin ang mahalagang punto ng kwento. Una, nakita natin kung paano tinawag ng Diyos si Jeremiah. Bago pa siya inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na siya ng Diyos. At bago siya ipinanganak, ay itinalaga na siya at hinirang bilang propeta sa mga bansa. Mga bata, katulad ni Jeremiah, kayo rin ay kilala ng Diyos bago pa man kayo isinilang. Sapagkat sa mula't mula ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya. Ikalawa, kahit kabataan pa si Jeremiah at hindi marunong magsalita, hinipo ng Diyos ang kanyang bibig at inilagay ang kanyang salita sa bibig ni Jeremiah. Tiniyak ng Diyos na sasamahan at ililigtas niya si Jeremiah. Kahit mga bata pa kayo, kapag Diyos ang nag-utos, siya pa rin ang magbibigay sa inyo ng lakas para tuparin ang kanyang naisin. Kaya maging masunurin lamang tayo sa kanya. Basahin natin ang Bible verse, una sa English at pagkatapos sa Tagalog. Romans 8:30, and those whom He predestinated, this He also called. Roma 8:30, at yaong itinalaga niya ng una pa ay kanyang tinawag naman. Story time! Siya isang tao na makasalanan. Kapag rebelde, nilalapastangan ng Diyos. Subalit biglang nagbago pagkatapos niyang manampalataya sa Panginoon Jesus at naligtas. Siya ay isinilang sa London, England, anak ng isang kapitan ng barkong pangkalakal na naglalakbay sa Mediterranean. Ang kanyang ina na isang debotong Kristiyano na nagturo sa kanya ng mga Bible verses ay namatay nang siya ay 7 taon lamang. Sa gulang na 11, huminto siya ng pag-aaral at sumama sa kanyang ama sa barko upang maging isang seaman. Sa mga taon ng kanyang kabataan, nalulung siya sa labis na kalayawan at patuloy na nagre-rebelde. Bagaman mapagrebelde,
At itinatatwa ang Diyos, tinawag siya ng Diyos at iningatan ang kanyang buhay ng maraming beses. Sa kanyang pagkahulog sa kabayo, na muntik na siyang mamatay, naalala ni John ang mga salita ng kanyang ina tungkol sa pag-ibig ng Diyos, na mahal siya ng Diyos at may layunin para sa kanyang buhay. Iniligtas din siya ng Diyos sa pagkalunod. Isiniayos ng Diyos na maiwan siya ng kanyang mga kaibigan na pupuntahan sa ilog ang isang barko. Nalunod doon ang kanyang mga kaibigan. Kung hindi siya naiwan, malamang na namatay din siya. Ang Diyos ay gumagawa sa buhay ni Newton. Noong 1748, habang pabalik sa England mula sa Africa sa isang mabagyong paglalakbay, nabasa niya ang aklat na Imitation of Christ ni Thomas Kempis. Siya ay nag-isip at natakot. Kung tunay nga ang sinasabi sa aklat tungkol sa kaparusahan ng kasalanan at ng impyerno at ang paghatol ng Diyos, kung lumubog ang barko, siya ay mapupunta sa impyerno. Napagtanto niya kung gaano siya kasama, marumi, lapastanganan at mapagrebeldeng tao. Inihasik ng aklat na ito ang mga binhi ng kanyang pagbabalik loob at pansariling pagtanggap kay Hesukristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang mga bersikulong itinuro ng kanyang ina sa 1:16:8 at mga Kawikaan 1:24-31 ay bumalik sa kanyang alaala. Naintindihan niya ang kahabagan ng Diyos sa kanya. Naglakbay sila sa sirang barko at mahimalang nakarating ng ligtas sa Ireland. Nakumbinsa siya na tunay ang Diyos at siya ay naging isang nagbagong tao. Oras na sa ating breakout rooms. Makinig kayong maigi sa inyong mga shepherds ha, at sagutin ang kanilang mga katanungan. Huwag muna kayong aalis at magkakaroon tayo ng picture taking. Oh, nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Bago tayo magtapos, manalangin muna tayo. Ulitin ninyo ang aking panalangin. Oh, Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus, Maraming salamat maraming salamat sa inyong pagkakilala sa inyong pagkakilala at pagtatalaga sa amin at pagtatalaga sa amin bago pa kami ipinanganak. kahit bago pa kami ipinanganak. Salamat din po Salamat din po sa inyong pangako sa inyong pangako na kami ay inyong sasamahan. na kami ay inyong sasamahan. Amen. Amen. Hanggang dito na lamang ang ating meeting. Para sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita nyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at ang mga kantang inawit natin sa bawat episode. Mga bata, pakitandaan ninyo na ang susunod nating episode ay sa January 6, 2024 na. Abangan ninyo at magkita-kita tayong muli. Maaari rin kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang makinig ng salita ng Diyos. Kaya habang nasa bakasyon tayo, patuloy nating alalahanin ang mga kwento na ating napakinggan. Huwag nyo rin kalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli! For 7 days a week, sometime I separate to give myself to Him with others to me. To hear God's word, we do